Eto na mga kababayan, eto na ang illegal at unauthorized na hearing ng bogus Blue Ribbon Committee ni Bendalo Tulfo. Na nakakatawa mga kababayan, nakakatawa. Sa halip na nakasento tayo dapat mga kababayan sa mga suspects sa flood control scam. Parang ang binibiran nila dito ay yung mga nagsusumbong mga kababayan, lalong-lalo na yung 18 Marines. Akalain nyo ha, ang kapatid ditong si Bendalo mga kababayan na si Rapi Tulfo, hindi daw dapat 18 Marines ang tawag sa kanila o ex-Marines, kundi mga 18 kargador. Tapos, itong isa din mga kababayan, dalawa sila ng Tulfo. Nakafocus sila sa pagdidiscredit sa mga Marines. Ay nako talaga itong mga bagoong mga kababayan, no? Kailan kaya mawawala ang mga salot na ito sa Pilipinas? Panoorin niyo po ha. Today, we gather for a consultative meeting in our organizational briefing to organize the Blue Ribbon Committee. Ayan. So hindi pa yan hearing. Ayan, natakot mga kababayan. Ang tawag nila meeting. Consultative meeting. Gayon pa man, kahit pa meeting yan o kung ano matawag ninyo, wala kayong karapatan dahil hindi ikaw ang legitimate na Blue Ribbon ungas. Under the present majority bloc headed by Senate Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ang kapal, majority mo mukha mo, 12 lang kayo. Umamin ng isto si Chista, di ba, na nag-traitor mga kababayan, pumunta doon. Alanganin. Kailangan doon ng 13 talaga bago matawaging majority. To be clear, we will be asking for updates from the executive agencies. Ayun, executive agencies, kabilang na mga NBI. Proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall. Wow! Kina Cayetano na daw ang press conference mga kababayan. Yung ginawa ni Cayetano. Kayo ang press conference. Tulfo, dahil hindi kayo legit. That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having Baliktad na no? Wala daw authorization kanino. Sa'yo? Usurper ka eh. Duly recognized chairman of the committee. Duly recognized. Siya na daw ang duly recognized na chairman sa committee. Ang nag-recognize mga kababayan, kanila lang ding 12. Ang mga buisit, ang kakapal ng mga pagmumukha mga kababayan. Or from the office of the acting Senate President. Ayan, Office of the Acting Senate President. Gumawa sila ng bagong posisyon. Samantalang hindi pa nila effectively napaalis si Cayetano dahil wala pang 13. Ang mga animal na to. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Ay nako, itong mga Bendalo no. Not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It O yang sa'yo ang hindi. was irregular, a house show, Hausaw oh. call it a make-believe investigation. Ikaw yung hausaw. Senate proceeding. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng Sige. Maleta Boys. Oh, Maleta Boys ang kanyang tawag ba kababayan? Ikaw nga ang nakatanggap ng maleta, di ba? Ilan nga ba yun? 6? Pati babae daw dineliver sa'yo? Na sa di umaray milyon kickback Bilyon o trilyon? Excuse me. sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal Kabilang ka na. po sa inyong lingkod, Oh. maging sa isang pari. Mm. Ito po ay walang basihan, Walang totohanan. Walang basihan. Inacknowledge nila na si Zaldico ang sentro ng corruption mga kababayan. Siya ang nagpa-facilitate ng pangungurakot. Sila ni Romualdez. Mayroong mga litrato, mayroong mga circumstances, mayroong mga ebidensya. Nagko-corroborate mga kababayan. Wala pa rin dahilan. So hearing ba ito para tingnan ang katotohanan mga kababayan o pagtakpan ang mga may kasalanan? Ni walang naipresentan dokumento Ano ba yung mga picture? Dokumento o yun? anumang Diyos ko. konkretong patunay. Ay, nako. Puro salita lamang. Kulang pa yung mga litrato, Tulfo. Madali pong magturo. Madaling gumawa ng kwento. Oo. Yan pa lang mga kababayan. Sinungaling na to si Tulfo. Wala daw resibo. Ano yung mga litrato? May video pa nga. Manira na reputasyon. Matagal na sila sa reputasyon mo, ngas. po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya. Wala ka, pagtatakpan na nila. Niya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. Mayroon ngang ebidensya eh.
o mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Anong ginawa nyo kay Guteza? Ha? Yun ang hindi na mahagilap dahil ginipit ninyo. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Wow, Narito haka-haka. tayo upang alamin ang katotohanan. At this juncture, please allow me to acknowledge the presence of my esteemed colleagues, Mga colleagues mo mga gunggong. Kiko Pangilinan, Matsing. our Vice Chairperson, our Acting Senate President, Senate Pro Tempore Win Gatchalian, Ang kapal ng mga pagmumukha nito mga ano, no? Senator Raffy Tulfo. Oh, isa pang tulpok mga kababayan. Itong mga, Diyos ko Lord, itong lumabas na mga totoong mga kulay, no? Thank you for coming today. Marcos lang pala ang kailangan, no? Para lumabas ang mga totoong kulay ng mga gunggong na to. Before we proceed, let us pause for a minute of silent prayer. Shut up! Oh, hindi bagay sa inyo mag-prayer, mga buisit kayo. I believe Senator Raffy has a statement. Thank you, Mr. Chair. Ayan ang gunggong, oh. Chair. I Tulpok. call my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. Wow, live selling daw. Ito, no, mga, ang bababaw ng mga vocabulary nitong Tulfo, mga kababayan, no? The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on Pupunta them dyan. Hindi natatakot ang mga Marines, mga kababayan, pupunta dyan. 18 kargador. Aroy. At yan ang ad hominem. Oh, 18 kargador na daw mga kababayan. Ikaw, ano ka? Mangkanor. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Oo. So what kung kargador yan? Hindi madidiminish mga kababayan ang katotohanan na nag-deliver sila ng mga perang ninakaw ng mga ninakaw ng mga politiko. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Oh, so what? Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Sa Oh, dyan pa lang mga kababayan, ad hominem na siya, no? Regardless, Tulpo, kung kargador yan o hindi, mas mabuti nga, in-acknowledge mong kargador dahil ibig sabihin, alam mo na talagang nagdi-deliver sila ng perang galing sa nakaw. ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. At sinong paniwalaan ikaw? Wala na nga naniniwala sa'yo? Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Sino nagtawag na 18 Marines? Bigya naman. Hindi sila ang nagbansag sa kanilang sariling 18 Marines. Sa totoo lang, Tulpok. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po Bakit? Hindi ba sila mga Marines? 16 Marines. Oh, kung yan ang gusto mo. ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. Oh, ay. Kaya nga sinabi ba nila na 18 Marines sila? Yan mga kababayan, naging 18 Marines lang yan dahil sa media. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors. Regardless, hindi yan madidiminish mga kababayan ang katotohanan na ginamit sila para mag-deliver ng pera. Bonus na nga lang yung pagiging Marine mga kababayan. Kahit ordinaryong tao yan, the fact na ginamit sila bilang courier mga kababayan dyan sa pera sa nakaw, i-qualified sila maging testigo. Or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad Palpak. ng pagiging AWOL o absent without leave. Why Irrelevant yan, is this Tulpok. information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible... Pero, Tulfo, ikaw nga, mayroon ka nga conviction sa, sa Korte Suprema, ungas ka. Yang mga Marines, tanong namin sa'yo, although kinasuhan yung ilan, pero nakakulong ba? Mayroon bang convicted talaga mga kababayan? Walang convicted dyan. And Ikaw pa, reliable. kayo pang dalawa ng kasama mong kapatid mong Bendalo ang may conviction. source. And so, the people using them portray them as heroes. God. Wow. My God pa siya. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani na itong 18 kargador
Kargador. Na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya. Tinubuan pa. Ikaw, wala kang konsensya. Pinagagawa mo tulpok. Ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao. Inosente? Matapos ninyong magnakaw ng trilyon, inosente? Tatawagin nating bayani. Ay, naku, grabe, no? Ito na, mga kababayan. Ito na ang purpose niyan. I-discredit ang Marines. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Sinong may libel dito conviction? Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Dito papasok ang Pangulo kung punto. Hindi lang po ang kredibilidad Tulpok. ng 18 kargador ang kaduda-duda. Kargador. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero Oo, dahil ang tagal na imbitahan ni Lacson napilitan sila mga kababayan na mag-press conference na lang. Alam na natin ang story mga kababayan dahil napilitan kayo napilitan sila mga kababayan na sa press conference na lang nilabas dahil hindi sila inimbitahan ni Lacson sa napakatagal na panahon. pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao. Oo, pinagtanggol niya si Father Flavi. Oh, bakit ikaw magtatanggol? Ikaw ba si Flavi? Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa Kaya nag-iingay yan ngayon. Labianong yan. 33 Maleta din ba dinala mo? isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir. sobre Pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, Oh, yan lang ang kanilang mga kababayan. travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi Ay, maaaring nagkamali lang yan mga kababayan. Pero wala naman yan sa sasabihin mo na hindi na sila nag-deliver dahil nagkamali lang ng sabi ng model. Diyos ko Lord. ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa Bakit? So ina-acknowledge mo na totoo talaga. Itong mga tulpok na to mga kababayan, no? Grabing mga satanas na mga kababayan. una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasili pong lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing.
Nag-advise po si boss magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Akin pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at Pinasilip? walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre nandiyan din po ang mga kadududang testimony. Kagaya din na ng mga kababayan doon sa doon sa notaryo, mga kababayan na minadjik din nila. Huwag kami tulpok o mo kami nila lokohin. kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si EA Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi Patay na si Tiksay? nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ang isang litrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. Kargador. They have a hard time telling their story on their own. Sige, pa-contempt mo para ma-illegal detention ka, tulpok. Kung papanoorin mo ang live selling nila nung Webes, Wow, live selling. sila nga ikwento Baklang-bakla, no? Palengking-palengke itong si Tulpok, mga kababayan, no? ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, syempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng baleta, ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. Tsaka abogado Walang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media bilang broadcaster. Ayan, sinalsal nila ang sabi ni Marcoleta na bayaran. Totoo namang bayaran ng karamihan. Kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran. Talagang kasi bayaran. nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, Talagang totoo. dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan. Diyos ko, Lord, baka totohanan mo mukha mo. Kayong bayaran. Hindi po tama yon. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Wow, demanding. Magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Bias. Titingnan Hindi mo naman patas. online, Ungas. all these news outlets reported his statement. It is in their online platform kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved Ungas, kung patas pa sila, dapat binabanatan na nila si Marcos. Huwag kami tulpok, bendalo. for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Lumang balita. Nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. I-google mo mukha mo. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. Ayan, mga kababayan, ang sinisira na ng mga tulpok na to is ang Marines na. Ang testigo na, sinisira. NBI, itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kuwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso, Paano mo ma-explain yung mga litrato ng mga maleta? sampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, Sige, tingnan nyo, magsampa lang kayo. yung iwan yan. Ngayon Kung iniwan na, tagal na. lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, Wow. paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil Ikaw ang devil. cite the scripture Anak ka ng devil. purpose. O ikaw mismo ang devil. No more, no less. When Jesus went into the Mag-Jesus ka. Mag-Jesus ka. Ang Jesus mo ay si Jesus Crispin Remulla. wilderness to pray, the devil tried to tempt him
3 times. Oh, ikaw, Satanas. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? Ayan. Scriptures from the book of Psalms. Ang devil do, naging tulfo. Magpapadala Ang kanyang mga kababayan, pinupunto dyan si Cayetano ang devil. sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Oh, ikaw ang devil, ungas. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Oy, sabay na Pilipino, ha? Live selling nila. Ito mga kababayan, ha? Markado na to, ha? Bobo, ugok, abnormal, lahat mga kababayan. Kung sino mang boboto dito kay Tulfo. Mga bobo na mga kababayan at pure estupido. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, Ikaw na nga mabubudol ka. susunod na biktima nila. And before I end, I would like Namo. Namo, Tulfo. to remind my May colleagues remind in the pa. Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them Bayani mo mukha mo. Sino tawagin ba yan? Ikaw? because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino ang Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as Ikaw ang sindikato. Mr. Chair. Layas, buisit. Mga ungas.